Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pinagunita natin ni President Bongbong Marcos ang 36th death anniversary ng kanyang ama, former President Ferdinand Marcos Sr. Sorry. Alam nyo guys, even though na paalisa sa pwesto way back 1986, hindi natin maitanggi na isa po siya sa pinakamagaling na presidente sa history ng Pilipinas. No doubt, one of the greatest, kung sa akin nga, greatest eh. Bakit po? Marami po yan. Isa po siya sa pinakamatalinong presidente. Number 1 po ito sa bar exams. Nakulong pa partida pa yun guys. Kung hindi pa siguro nakulong, baka na-perfect niya. At may kaso sa before, feeling ko nga may kasalanan siya, pero siya mismo ang nagtayo bilang abogado sa kanyang kaso na murder, Pinatay ng isang sniper daw ang katunggali ng kanyang ama, si Mariano Marcos, kasi natalo yun sa Congress at siya po ang binintangan na pumatay. Palagay natin totoo, pero wala naman concrete evidence. Walang abogado during that time na handle ng kanyang case. So anong ginawa ni Ferdinand Marcos Sr.? Siya po ang tumayo bilang abogado sa kanyang sarili. Pwede yun guys. Kaso napakadelikado kasi kung hindi mo alam kung paano idipinsahan, mag-argument ang sarili mo, most likely makukulong ka na talaga forever. According sa story, si Jose P. Laurel nagsabi sa mga kasama niya sa Supreme Court, bigyan natin ng chance ang batang ito kasi nakita ko sa batang ito na maglipong itong politiko at feeling ko magaling itong presidente. Naabsuelto po si Apo Lakay sa kanyang kaso. Okay? To make the story short, wala po siyang kasalanan. Now, World War II, marami po siyang mga awards, pero iba naman daw piki, sabi ng mga katunggali niya. Pero ito lang siyang presidente na marami po siyang ginawang batas, na na-implement. At ito po ang presidente na nagsasalita na walang kodigo. Nasa isip niya na alam niya na. Yan po makikita mo ang kanyang katilinuhan na hindi po kayang panindigan ng kanyang mga katunggali at mga detractors or haters. Bakit sumama ang image ni Ferdinand Marcos Sr.? Kasi po sa mga kanyang cronies, kay Imelda, isa din yun. Pero sa totoo lang, kung siya lang talaga, mabuting tao po ito. Matulungin at saka may vision na tumulong sa Pilipino. Sabi ng iba, ang kanyang nakaw daw, nang hindi pa sa presidente, nakaw na. Excuse me guys, mayaman na to ang pamilya nito before pa nag-World War II, hindi pa siya abogado, may pera na ang kanyang pamilya, Nag-abogado siya, marami siyang client sa mga big corporation, marami siyang impok na pera. Milyonaryo na siya actually before siya pumasok sa politics. Paano nyo nasasabi na naging presidente siya doon na sa yumaman ng sobra, Now, so kung sa ngayon guys, ibabase natin sa history, Wala pang presidente ang match sa kanyang na-achieve bilang Pangulo. Marami po siyang infrastructure, Philippine Heart Center, mga hospital, mga building, iba-iba pa. Bataan Nuclear Plant sa kanya yon. Kung hindi lang siya napatalsik sa pwesto, siguro operational na yon. Kaso lang, pagpasok ni Cory, wala na. Hininto na. At saka mga NPA, malapit na talaga maubos, ma-neutralize ng ating pamalaan during the time of President Ferdinand Marcos Sr. Ang mga NPA, malapit nang maubos. Kaso lang, napatalsik siya. At nagkakasakit na sa during that time So ito ay kanyang 36th death anniversary, sabi nga ng ating Pangulo, His memory and his dreams remain with me always, he wrote in his post.
Namatay po sa cardiac arrest sa kanyang exile noong September 28, 1989. He was 72 years old. Ano po may problema na sa kidney, sabi daw nila may lupus, no, kung ano-ano pa. So ano ba masasabi ng mga netizen? Ay no, marami po dito mga haters, no. Very huge disparity between strongman, brilliant lawyer, and a weak leader.